natin kung ano ang tinatawag na feminist analysis, semiology at ideology at kung ano ang koneksyon nito sa bawat isa. Feminist analysis, semiology, and ideology are methodological tools for understanding how meaning is constructed and power operates in society, particularly when it comes to gender. Feminist analysis examines how gender shapes social structures, cultural norms, and individual experiences. It criticizes systems that privilege masculinity and harm femininity. Halimbawa nito ang pagsusuri kung paano inilalarawan ang mga babae sa mga patalastas. Kadalasan ang mga kababaihan ay nauugnay sa domesticity o kagandahan na nagpapatibay sa tradisyonal na mga tungkulin ng kasarian. Sa semiology naman, ang pinag-aaralan kasi dyan ay mga signs, symbols, at kung paano ito lumikha ng kahulugan. It examines the relationship between the signifier, the form such as word or image, the signified, the concept it represents, and the interpreter who assigns meaning. Try to analyze a fashion magazine cover. Clothes, poses, and expressions send specific messages about femininity and desirability. Kumbaga, sa litrato pa lang, makikita mo na yung femininity sa pananamit, makikita mo na agad yung concept na gustong ipahayag ng author ng magazine. Bale, kahit wala ng mapaliwanag na ito ang feminist na nagdi-distinguish na nila ito, ganito ang feminist. Ideology is a system of beliefs that reflect the interests of dominant group. Hinuhubog nito kung paano natin nakikita ang mundo at maaaring gawin nating natural ang mga hindi pagkakapantay-pantay. Example, the ideology of patriarchy places men as superior to women. Ito ay makikita sa gender pay gap o ang underrepresentation ng kababaihan sa mga posisyon sa pamumuno. Kasi 'di ba, kung namumuno man ang mga kababaihan, laging pangalawa lang ito at laging may nangungunang kalalakihan. Kumbaga, laging second best lang ang mga kababaihan, pero nasa posisyon sila. Nowadays, kung hindi natin kapantay ang mga kalalakihan, mas natataasan pa natin sila. We had our first female president, Maria Corazon Cory Sumulong Cuanco Aquino, o mas kilalang Corazon Cory Aquino, na naglingkod mula 1986 to 1992. Also, we had Maria Gloria Macaraeg Macapagal Arroyo o Gloria Macapagal Arroyo na naglingkod din mula 2001 hanggang 2010. Now, the connection of feminist analysis in semiology and ideology. Sa semiology kasi, pwedeng gamitin ng feminist analysis ang semiotics para i-unpack o decode ang kahulugan behind the image, color, o kahit sa paraan ng pananamit at wikang ginagamit para kumatawan sa mga kababaihan. While the ideology exposes power dynamics, ito ay pagsusuri ng mga ideolohiya tulad ng patriarchy. Feminist analysis reveals how these messages perpetuate gender inequality. Halimbawa nito ay ang mga patalastas na nagpapakita ng mga kababaihan bilang pangunahing tagapag-alaga. Ito ay nagpapatibay sa ideolohiya na ang mga kababaihan ang pangunahing responsable para sa gawaing bahay at pangangalaga sa bata. Para sa huling paksa ng Rated K, tatalakayin natin ang isang napapanahong paksa, ang feminist analysis, ideology, and audiences. Trinate, sinasabi ni Althusser na ang mga paniniwala ang nagtatakda kung paano mag-isip ang mga tao at humuhubog sa kanilang mga aksyon na nangyayari sa pamamagitan ng popular culture. Ang feminist analysis ay naglalayong suriin ang mga ideya at paniniwala tungkol sa kasarian at kung paano ito nakakaapekto sa kilos at gawin ng mga tao, lalo na sa mga kababaihan.
Halimbawa, sa pamamagitan ng mga magasin tulad ng Jackie, mahalaga ang papel ng ideolohiya sa pagpapakita ng konsepto ng pagiging babae, kung saan madalas na umiikot ito sa tradisyonal na tungkulin tulad ng pagiging isang asawa at ina. Sa mga palabas sa telebisyon tulad ng Magandang Buhay, nakikita natin kung paano ang media ay naglalarawan at nakakaimpluwensya sa pananaw ng mga manunood sa mga papel ng kababaihan sa lipunan. Hindi lang pala sa panunood ng palabas nakasalalay ang pagpapalaganap ng mga ideolohiya, kundi maging sa paraan ng pakikisangkot sa mga individual sa kultural na teksto tulad ng sinabi ni Fraser sa Discourse Register. Sa huling episode na ito ng Rated K, nais nating magbigay diin ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga ideolohiya at paniniwala tungkol sa kasarian at kung paano ito nakakaapekto sa ating mga gawi at pananaw sa buhay. In realm of contemporary culture, feminism and popular culture shared a tangled relationship. Feminist endeavors within popular culture have been both promising and disheartening. Early feminists saw the media as a major barrier to women's freedom, while Marxist feminists saw it as a product of capitalist production, perpetuating gender and class inequalities. Despite the challenges, feminists continue to push against limited perspectives and strive for representation and right in popular culture. Gender stereotypes persist in workplace, where women are often overlooked for leadership roles and face discrimination based on societal expectations. But we must remember that emotional intelligence is nearly as important as traditional measures of intelligence. Women break barriers and challenge stereotypes every day, showcasing their diverse perspective and strengths in the workforce. It's not just about representation, it's about dismantling systems of oppression that limit opportunities for women and perpetuate harmful stereotypes. Feminism isn't just a character in popular culture, it's a movement for societal change. As the dialogue continues, feminists carve a path forward, unraveling the layers of popular culture to reveal its profound implication for gender and society.